Sa ika-21 palapag ng isang glass-covered na gusali sa Makati, tahimik ang paligid, maliban sa mahinang tik-tak ng wall clock sa loob ng conference room. Mamahali ng mga upuan at ang ilaw ay nakafocus lang sa gitna. Isa itong high-level executive meeting, pero sa hangin pa lang, ramdam na ang tensyon. Pumasok si Crecia Santos, bagong promote na marketing director. Nakatayo ang likod, taas noo, naka-high heels na tila. Suot niyang emerald green na blouse na may manipis na ribbon sa leeg at fitted slacks. Confident ang hakbang at diretso ang tingin, lalo na sa taong nakaupo sa dulo ng mesa. Si Saint Navarro, ang CEO ng Navarro Corporation. Suot ang itim na three-piece suit, walang bahid ng emosyon sa mukha, tila hindi kilalang salitang ngiti. Malamig ang mga mata at para bang bawat tingin ay may hatol. Nagtagpo ang mga mata nilang dalawa ni Crecia. Walang kumurap. Director Santos. Bati ng boses ni Saint, diretso at walang emosyon. Late ka ng 2 minuto. Tumigil si Crecia sa tabi ng kanyang upuan. Hindi siya ngumiti. 2 minutes na may dalang resulta, Mr. Navarro. Not excuses. Napatingin ng ibang department heads. Napabuntong hininga si HR Head Marites at semanyas ng tahimik na behave kay Crecia. Umupo si Crecia, tumunog ang heels niya sa tiles. Kinuha niyang laptop at sinimulang set up ito habang hindi pa nagsisimula si Saint. Very well. I assume may dala kang miracle. Otherwise, waste of my time ang meeting ito. Hindi miracle, sir. Hard work. Let's hope it's not enough. Tumikim si Mr. Ramos, ang head ng sales. So, shall we begin? Pinindot ni Crecia ang remote at lumabas sa screen ang opening slide ng bagong campaign. Tahimik ang boardroom. Let's face it. Panimula ni Crecia. Tumayo at nagsimulang maglakad-lakad habang nagsasalita. Navarro Corporation is a name feared but not loved. We're seen as a giant but cold. People buy our products, but they don't remember our brand. We need emotional recall, and we need it now. Tumaas ang kilay ni Saint. We are not here to be loved, Director. We are here to lead. Exactly. But leadership without connection is dictatorship, sir. Nagkatingin ng ibang board members. Si Saint, hindi pa rin nagbagong ekspresyon. Tahimik siyang nakatitig kay Crecia, pero haltang interesado sa naging sagot nito. In the last quarter, tuloy ni Crecia na pinindot muli ang remote. We lost 12% market interest to our rising brand, Isaacan Corporation. Alam niyo kung anong meron sila? Storytelling, engagement, relatability. Sentimentality, which does not pay the bills. Emotions trigger memory. Memory creates loyalty. Loyalty brings sales. Sagot ni Crecia agad. Hindi po ako nagdala ng PowerPoint para lang magpa-cute, Mr. Navarro. Nandito ako para ipakita kung paano natin mababawi ang mga taong nawawala na sa atin. Napaupo siyang muli. Tahimik. Si Saint nakatingin lang. Tumagilid ang ulo. Bold words. I hope your execution matches your mouth. Don't worry. Hindi ko lang pinapagana tong bibig ko. Marami rin akong ginagawa. Then show me. Pinindot ni Crecia ang remote. Lumabas ang mock-up ads, ang teaser video, ang ilang planned social media content. Kumilos ang buong silid, may mga nagbulungan, may mga tumango. Kahit si Mr. Ramos ay napanay sa slide. Pero si Saint, nanatiling walang reaksyon. Pagkatapos ng presentation, nagsalita siya ng walang kaemosyon-emosyon. You're confident, Director Santos. I have reason to be. You're also arrogant. Nag-init ang batok ni Crecia pero ngumiti siya. Hindi dahil natutuwa siya, kundi dahil ayaw niyang matalo sa tingin ni Saint. Hindi po arrogance yun, Mr. Navarro. Competence lang po.
Lumapat ang palad ni Saint sa mesa. Let's clarify something. By all means. I don't care about your sass, your heels, or your creative ideas. What I care about is performance. Results. Not how witty you sound in meetings. Natahimik ang boardroom. Tumayo si Crescia, tumitig kay Saint. I don't care about your tone, your tailored suit, or your zero smile policy. What I care about is winning. And this campaign will win. Isang mahabang segundo ng katahimikan. Si Saint ay bahagyang tumagilid sa upuan. Nagsalita ng malamig. Then prove it. You have 4 weeks. Kung wala epekto ang numbers mo by then, I'll consider looking for a new marketing director. Fair enough. But when the numbers rise, I expect you to say thank you. Or at least, smile. Tumaas ang sangkilay ni Saint. Don't push your luck, Miss Santos. Luck has nothing to do with this, Mr. Navarro. Pagkatapos ng meeting, nagtayuan ang mga board members. Tahimik na nag-impake ng gamit, pero haltang may bumilib sa tapang ni Crescia. Isa-isa silang lumabas, naiwan sina Saint at Crescia sa loob ng kwarto. Director. Tawag ni Saint na hindi tumitingin habang inaayos ang files. Sir? Hindi kita tinatarget personally. But in this company, performance trumps personality. Always. Alam ko. And trust me, hindi rin ako nandito para makipagkaibigan. Pero kung kailangan kong umastang mas masungit pa sa CEO para lang manalo, game ako. Napatingin si Saint. Then, we'll see who outlasts who. Or maybe, who both learn something. Like, how to work with someone na ayaw mong katrabaho. Tumayo si Saint, naglakad palabas. Ngunit bago pa siya makalabas ng pintuan, narinig niya si Crescia muli. Ano? By the way, sir. Mas bagay siya ang blue kaysa itim. Nakakabawas ng pagka-grumpy. Hindi sumagot si Saint, pero sa likod niya, hindi nakita ni Crescia ang bahagyang pagtaas ng sulok ng labi ni Saint. Pumunta si Saint sa bar, dimang ilaw, jazz ang tugtog sa background, at may ilang grupong ng negosyanteng tahimik na nagiinuman. Pero sa may bandang sulok, may isang table na medyo maingay. Table na Saint, Gio at Migs. Bro! Natatawang sabi ni Gio habang nagbubuhos ng whiskey sa baso ni Saint. Para kang binugbog ng department mo ah. Ang sungit mo pa rin eh. Si Saint nakasandal sa upuan, nakasuot pa rin ng slacks at naka-roll up ang sleeves na puting long sleeve shirt. May hawak na yosi sa isang kamay habang nasa kabilang kamay naman ang baso. Hindi yung buong department. Isa lang. Pero sapat na para sumakat ang ulo ko buong araw. Ah, yung bagong director? Singit ni Migs na nakangisi. Napatingin si Saint sa kanila. Si Crescia. Yun nga, yung matapang, maangas at apparently, di takot sa'yo. Napamura si Saint habang humithit ng yosi. Damn pare. Una pa lang ng meeting, binunggo na ako. Wala man lang respeto. Ang lakas ng loob niya. Feeling niya siyang may-ari ng kumpanya. So, magaling ba talaga siya o nagyayabang lang? Magaling, pero masyadong maingay. Masyadong expressive. Parang laging may punchline. Laging may rebuttal. Hindi marunong tumahimik. So basically, ikaw pero kabaliktaran? Tumahimik si Saint. Saglit siyang tumingin sa yosi bago muling humithit. Hindi ko gets kung bakit ako naiinis. Hindi naman siya bastos. Pero bawat salita niya parang sinusubukan ako. O baka naman, masyado ka lang naaapektuhan kasi dati mo siyang crush ng college. Biglang natahimik ang mesa. Heck, saan mo nakuha yun? Nagtawanan agad ang dalawa. Bro, huwag mong sabihing nakalimutan mo. Ang Teneo days. Yung babaeng laging nakikipag-debate sa proof sa marketing class. Yung laging may eyeliner tapos parang may kape. Si Migs naman ay natatawa. Yun yung laging tinatanong ni Prof kung anong insight niya kasi ang lalim palagi ng sagot. Tapos ikaw, Saint, hindi ka humihinga kapag nagsasalita siya. Gago, di mo maalala?
Napahawak si Saint sa sentido niya. Kakti. Siya ba yun? Yup. Cresha Santos. Yung babaeng pinaglalaban mo pa dati na dapat siya yung group leader kasi mas logical mag-isip. Hindi naman kasi crush. Depensa ni Saint habang muling humithit ng yosi. Na-admire ko lang. Magaling kasi siya noon. Oo na. Admire with matching tingin na. Para kang nananalangin sa simbahan tuwing recitation niyo eh. Nagtawanan sila ulit. Pero ngayon, gusto ko siyang ipa-demote. I swear. Wala akong peace of mind kapag siyang kausap ko. Nakaka-trigger. Sa kalagitnaan ng presentation, sinabihan pa akong grumpy. Sa harap ng buong board. Grumpy ka naman talaga. Pero bro, aminin mo, nagulat ka no? Di mo na-expect na siya na yun. Hindi. Walang bahay ng alaala nung una ko nakita siya. Pero nang sabihin niyo yung pangalan niya, nag-flashback lahat. Lalo nung sinabi niyang, luck has nothing to do with this. Gago. Ganun din kasi ang linya na dati sa David class eh. Full circle moment. Crush mo noon, hander mo na ngayon. Pero ayaw mong aminin na impressed ka pa rin. Hindi ako impressed. Naiinis ako. Tapos kanina, pinuri ka pa diba? Sabi niya, bagay daw sa iyo yung blue kesa black. Aba, flirty si Ma'am Director. Hindi yun flirt. Pang-aasar yun. O baka naghaharas. Sabay tawa ni Gio. CEO ka nga pala. Pwede kang magreklamo. Gago. Sabay-sabay na tawa nilang tatlo. Bro, alam mo yung tingin mo na habang kinikwento mo siya? Ano? Parang interesado ka. Irritated, oo. Pero interesado. Yun na nga eh. Ay, naiirita ako kasi parang hirap yung kontrolin. Sanay ako na pag nagsasalita ako, tapos ang usapan. Pero siya, mas madaldal pa sa utak ko. Exactly. Nakasanayan mo na ikaw ang hari. Ngayon, may reyna sa table. Reyna ng kaipalan. Teka, kung bigla ka nang niyaya mag-coffee meeting, pupunta ka ba? Saint paused. Matagal. Tumahimik ang mesa. Depende. Kung professional, sure. Pero kung ang topic ay kulay ng polo ko, pass. Admit it, bro. She still gets under your skin. Just like in college. Hindi nga. Ngayon lang mas malala. Kasi ngayon pareho na kaming may authority. At pareho kaming ayaw magpatalo. Which sounds like a great enemies to lovers dynamic. Napailing si Saint. Hindi to rom-com, gago. Real life to, no? At wala akong balak mahulog sa babaeng tinitiris ang ego ko tuwing umaga. Wala pa ngayon. Pero sa next 4 weeks, tingnan natin kapag biglang may campaign success. Baka magpadala ka na ng bouquet of flowers with a sticky note that says, "Fine, you win." Ngumisi si Saint kahit ayaw niyang aminin. Kapag nangyari yun, benta yun ang stocks niyo. End of the world na yun. Samantala, pagkatapos ng mabigat ng meeting at mahabang araw sa opisina, huminto si Cresha sa isang maliit na milk tea shop sa may likod ng Ayala Avenue. Suot pa rin niya ang blazer, pero ang heels ay nakatanggal na at nakatsinelsa siyang itim na flat na lagi niyang bitbit sa bag tuwing overtime. Umupo siya sa isang sulok, inabot ang milk tea at binuksan ang phone. Ilang saglit pa, tumunog ito. Mama Kiray is calling. Napangiti si Cresha. Si Mama talaga. Hindi ako tinatantanan. Sinagot niya agad. Ma? Bunga niya habang sinusubo ang pearls ng milk tea. Hindi ba late na dyan? Late ka dyan. Hindi ako. Sagot ng boses ng nanay niya sa kabilang linya. Matinis, masigla, at punong-puno ng energy kahit 9:00 na ng gabi. Bakit hindi ka pa umuwi? Hahabulin ka na naman ng eyebags mo. Overtime, Ma. May presentation kanina eh. Aba. Hindi ka na naman kumain. Gusto mo ba padalang kita ng sinigang express? O magpapadala ako ng driver kina Tia Lehti mo? May nilaga daw yun. Okay lang, Ma. May milk tea ako. Solid to. Busog na nga ako eh. Milk tea? Yan na naman.
Akala ko ba dahil ka na ulit? Kasi stress, ma. Sus Maria Josep, stress na naman. Dahil ba yan sa boss mong mukhang sundalo sa lamay? Ma, ano ka ba? Huwag kang ganyan. Naririnig ka ng crew. Ay nako, di marinig nila. Totoo naman. Tingnan mo ha. Pag nagkwento ka tungkol sa trabaho mo, laging siya ang bida. Laging, si Sir Saint ganito, si Sir Saint ganyan. Aba, ewan ko na lang ha. Napahilig si Gracia sa mesa. Napangiti, pero pilit. Ma, hindi naman ganoon. Wala lang po talaga akong choice. Kasi nga po, siya ang CEO. CEO nga. Pero bakit parang gusto mo siyang i-decode araw-araw? Parang assignment sa science project ang tingin mo sa kanya. Kasi naman ma, ang hirap ng basahin. Hindi ko alam kung naiirita siya sa akin o impress siya. Anak, baka naman, crush mo na siya. Ma! Sigaw ni Gracia, sabay takip sa bibig. Napatingin sa kanyang ilang crew ng milk tea shop. Grabe ka ma, saan galing yun? Ganito kasi yun. Pag ang babae hindi makatulog hanggat hindi natatapos magkwento tungkol sa isang lalaki, may kilig na nararamdaman yun. Wala akong kilig na nararamdaman, okay? Inis meron. Puro pasaring, puro pressure. Ma, grabe siya. Para akong laging sinasali sa x-ray. Baka naman gusto lang niyang mapansin mo siya. Excuse me po, ma? Ako po ang bagong marketing director. Hindi po ako pa-cute sa trabaho, no? Hindi ko naman sinabing pa-cute ka, anak. Ang sinasabi ko lang, minsan ang mga lalaki pag hindi nila alam kung paano ipakitang gusto kanila, mang-aasar yan sila. Hindi na kami elementary, ma. Di college. Pero kahit ganun pa ka-professional yan, lalaki pa rin yan, nak. Baka naman, crush kang talaga. Nahihiya lang aminin kasi mukhang laging seryoso. Napailing si Gracia habang hindi mapigilang ngumiti. Ma, imposible. Hindi siya yung tipo kong lalaki. Seryoso, sobrang seryoso. Parang araw-araw may formal funeral. Di ayusin mo, anak. Gusto mo ba ako na mismong kumausap sa kanya? Baka pag niluto ko siya ng ginataang hipon, ngumiti na. Huwag ma, huwag tayong mag-scandal. Ay, baka ma-blacklist ako sa corporate world. Psst. Kung ako nga nagka-boyfriend habang nagtitinda ng barbecue, tapos naging tatay mo, o ayan. Si Papa nga yun, ma. Pero CEO ba siya? Hindi, pero siya ang boss ng puso ko. Ang corny mo, ma. Ay, sorry ha. Akala ko romantic ka pa rin tulad ng high school na kinikilig lang sa text na hi Gracia. Natawa na lang si Gracia. Saklit siyang natahimik. Pinanood ang paggalaw ng mga sasakyan sa labas. Ma? Oh? Bakit nga ba ako nag-aalala sa opinyon niya? Hindi ko naman po siya kailangang i-please. Pero kapag nagsasalita siya, parang gusto ko talagang patunayan na kaya ko. Di patunahin mo, anak. Pero wag mong kakalimutang protektahan din ang sarili mo. Hindi lahat ng gusto nating patunayan ay worth it. Pero kung nararamdaman mong may challenge, go lang. Huwag lang mong kalimutan, ibang pagiging matapang sa pagiging martir. Alam ko, ma. Don't worry. Hindi pa ako mahuhulog. Sabi mo rin dati sa first boyfriend mo. Anong nangyari? Teka lang. Wag mo na pong ibalik yun. Panahon pa ng mga dinosaurs yun eh. Ganun din yun. Basta nak ha. Pag biglang tumibok ang puso mo habang ka-meeting si Mr. CEO, tawagan mo agad ako. Kasi ako ang unang mag-aasikaso ng kasal ninyo. Ma, grabe ka talaga. Baka mamatay na ako sa hiya. Di magparamdam si Saint Santo. Goodbye na, ma. Tatawagan na lang po kita kapag hindi ka na maingay. Sige. Pero anak, tandaan mo to. Kung hindi mo crush si boss mo, bakit kinikilig boses mo habang nagde-defend na hindi mo siya crush? At naputol ang tawag. Napatungo si Gracia, napaubo, napailing, napangiti. Crush? Ako? Kay Saint Navarro? Ngek! Pero habang umiinom ng natitirang milk tea,
Napangiti siyang mag-isa. Kasi kahit ayaw niyang aminin, sa loob-loob niya, hindi siya sigurado kung inis lang ba talagang nararamdaman niya. Ilang linggong lumipas, parang aso't puso na naman si Saint at Krisha. Walang nagpapatalo sa dalawa, laging may kakaibang tensyon. 9:00 ng umaga, tahimik pang opisina. Marami pang hindi dumarating. Ang iba'y abala sa pagbubukas sa mga computer. Sa pantry, ilang staff lang nagtitimpla ng kape, habang sa isang sulok ay maayos na nakadisplay ang mga mug ng empleyado. Pumasok si Krisha bitbit ang tumbler at nakasuot ang simpleng white blouse at gray slacks. Walang make-up, nakasalamin, pero maaliwalas pa rin ang dating. Gusto lang talaga niya ng kape bago siya magbabad sa reports buong araw. Habang kumukuha siya ng hot water, biglang bumukas ang pinto ng pantry at pumasok si Saint. Nakatanggal ang coat, nakatupi ang manggas ng puting polo, hawak ng sariling mug na itim at may maliit na gold letter. S. Tahimik tulad ng dati. Pareho silang hindi agad nagsalita hanggang sa binasag ni Crush ang katahimikan. Wow! Pumapasok din pala kayo sa pantry. Akala ko mas sariling barista sa opisina niyo. Meron. Sagot ni Saint habang nilalagay ang 3-in-1 coffee sa mug. Pero gusto ko minsan ng instant. Mas mapait. Parang ikaw. Excuse me? Ngumisi si Krisha at tumikim ng tubig mula sa tumbler. Wala. Nagsalita lang ako ng katotohanan. Kung bitter man ako, at least, hindi ako trying hard maging sweet. Wow! May pagganon. Bulong ni Krisha. Tahimik, nagsali na rin si Krisha ng mainit na tubig sa tumbler niya. Ano naman ang plano mo ngayong araw? Tanong ni Saint habang hinahalo ang kape. Magsasabi ka ba ulit sa board na grumpy ako? Depende. Baka magpabibo lang ulit ako. Alam mo na, para mapansin ng CEO. Saint raised an eyebrow. Hindi mo kailangang magpabibo para mapansin. Maingay ka pa lang, napapansin ka na. Bakit? Naiinis ka ba? Hindi ako naiinis. Naaalarma lang. Wow, alarmed. Anong tingin mo sa akin? Emergency? Disruption. Good. Kasi minsan, kailangan mo ng konting gulo para gumalaw ang tahimik mong mundo. Tahimik ulit. Uminom si Saint ng kape. Alam mo, hindi ko pa rin gets kung bakit hindi ka marunong umiti. Hindi ba masama sa kalusugan niyang laging seryoso? Baka masama rin sa kalusugan ang pagiging sobrang masayahin. Nakakapagod ng umiti sa maling tao, no? Saglit na natahimik si Krisha. Don't worry. Hindi ako offended. Hindi mo naman kailangang umiti sa akin. Good. Kasi hindi rin ako nagpapanggap. Paglingon ni Krisha para lumabas, dumulas ng konti ang hawak ni Krisha na tumbler. Hindi tuluyang nahulog pero muntik na. Agad na lumapit si Saint at pinigilan ito. Careful. Sabi ni Saint hawak ang tumbler habang magkalapit sila. Nagkatitigan sila. Thanks. Mahina lang ang boses ni Krisha habang kinuha ang tumbler. Don't drop things you cared about. Especially sa harap ng boss mo. Don't worry. Wala pa akong nabibitawang mahalaga. Wala pa akong inaalagaan ng ganon. Hindi sumagot si Saint. Lumakad siya palayo. Pero bago tuluyang makalabas, nagsalita si Krisha muli. Mr. Navarro? Lumingon si Saint. Bagay sa iyang rolled sleeves. Mas approachable. Napakunot noo si Saint. Hindi naman ako nagpapaka-approachable. Exactly. Kaya nga effective. At lumabas na rin si Krisha, hawak ang tumbler, at may ngiting bahagyang hindi niya maipaliwanag. Habang naiwan naman sa pantry si Saint, at tinitigan niya lang ang pinto. Tahimik, pero sa loob-loob niya. Ano naman bang nais ang babaeng yun? Lunes ng umaga, sa main conference hall ng Navarro Corporation, nagtipon ang buong executive team para sa isang surprise general assembly. May malalaking LED screen, catered snacks, at mga empanada. Tahimik pang karamihan, curious kung bakit biglaan ang meeting. Pumasok si Krisha, hawak ang iPad at kape.
Nakaupo na si Saint sa harap. Tulad ng dati, nakakulot ang noo pero mukhang kabisadong agenda. Good morning everyone! Bungad ni HR Head Marites sa mikropono. This will be short but exciting. We're finally doing our long overdue corporate team building and leadership workshop this weekend. May napabulalas ng wow talaga at sa wakas. Ngunit isang pares ng mga mata ang hindi natuwa. Si Saint at isa pa si Krisha. Sabay silang napating sa screen kung saan lumabas ang slide. Habang binabasa ni Marites ang mga detalye, napating si Krisha kay Saint na seryosong nagbabasa ng papel. Mandatory? Bulong ni Krisha. Narinig yun ni Saint. Unfortunately, yes. Akala ko mandatory lang dito. Performance. Apparently, pati banding kasama. Yikes! Good luck sa'yo. Sa'yo rin. I'm sure excited ng ibang teams makilala ka off-cam. Alam mo, ikaw ang tipo ng taong kahit team building, seryoso pa din. Hindi sumagot si Saint, pero bahagyang gumalaw ang sulok ng labi niya. Hindi malinaw kung hindi ba yun. Nagpatuloy si Marites. And for this year, to promote cross-department collaboration, we've assigned all directors to pair with another director from a different department for the weekend challenge activities. Sabay tingin ulit ang lahat sa screen kung saan nag-flash ang mga pangalan ng pairings. At ayun na nga, Marketing Director Krisha Santos and CEO Saint Navarro. Halos sabay silang napalingon sa isa't isa. Is this a joke? Nope, mukhang tadhana. Sagot ni Krisha, uminom ng kape habang nakangiti. Let me talk to the HR. Huminga ng malalim si Saint at tumingin sa kisame. Sabado pagdating sa Tagaytay, malinis ang hangin, mahamog ang paligid, at magandang resort kung saan ginanap ang workshop. May bonfire pit, obstacle course, at isang mini conference hall na punong-puno ng inspirational posters. Nakatayo si Crash sa labas ng receiving area, bit-bit ang overnight bag, shot ang dark green windbreaker at joggers. Dumating si Saint na may hawak ding duffel bag, naka-black hoodie at gray pants. Sabay silang lumingon sa isa't isa. Nice outfit. Wala kang karapatang mag-judge. Ikaw rin, parang pupunta ng Baguio, hindi ng workshop. Fashion is not about location. It's about confidence. Then I'm doomed. I have neither. Naglakad sila papasok at sabay na tinanggap ang envelope na may instructions para sa unang activity. Napanganga si Krisha. Ayoko ng blindfold. Nakakatakot yan. Too bad. Partner A leads the way. That's me. You're the blindfolded one. Excuse me? Bakit ikaw agad? Alphabetical order. Navarro comes before Santos. Unfair yan. Pwede bang mag-coin toss? Ayaw mo bang sumunod sa akin, Director? Oh wow. So biglang dominant ka na ngayon. Don't worry. Sabay kuha ni Saint sa blindfold. Hindi kita pababayaan, promise. May HR tayo bilang witness. Hindi siya sumagot. Hinilan lang ni Saint ang blindfold at nilagay ito sa kanya. Ready ka na? Hindi. Good. Habang dumaraan sila sa obstacle na may mga cones, maliit na tunnels at mga hanging ropes, binubulungan ni Saint si Krisha. Left. Dahan-dahan. Dahan-dahan ka rin dyan. Ayoko madapa. Kung madapa ka man, sisiguraduhin kong may matatapakan ng sponge. Masakit nga lang yung ego. Loko ka. Step up. One more. Teka nga, sigurado ka ba sa ginagawa mo? Krisha. Ano? Just trust me. Natigil si Crash sa paglalakad. Tumahimik ang paligid. Narinig niya ang boses ni Saint na mas mababa na ngayon. Hindi akong palaging tama. Pero sa activity to, gusto ko lang siguraduhin ligtas ka. Hindi siya nakasagot. Naramdaman lang niyang hinawakan ni Saint ang siko niya. Banayad lang. Enough para suportahan siya. Pagkatapos ng obstacle, tinanggal ni Saint ang blindfold. Magkalapit ang mukha nila.
Ramdam ni Crush ang malamig na hangin sa balat, pero mas ramdam niya ang bigat ng titig ni Saint. Okay ka lang? Yeah. Thanks, Mr. Team Leader. Don't get used to it. Bulong ni Saint habang lumalayo. Too late. Pabulong din ni Crush siya habang sinusundan siya ng tingin. Kinagabihan, malamig ang gabi sa Tagaytay. Ang mga bituin ay tahimik na nakatambay sa langit habang apoy mula sa malaking bonfire ay nagsasayaw sa gitna ng bilog na upuan ng mga empleyado ng Navarro Corporation. May mga hawak na marshmallow, may tumatawa, may nagkikwento ng corporate horror stories. Pero sa kabilang dulo ng bilog, nakaupo si Crush at si Saint. Medyo magkalayo, pero parehong tahimik. Hindi tulad ng iba. Wala silang hawak na marshmallow, wala rin silang kausap. Hindi mo to type ano? Tanong ni Crush habang tinititigan ng apoy. Atong team building, games, bonfire, sharing moments. Tumingin si Saint sa kanya. Obviously. Same. Pero masaya din pala. Yung init ng apoy, yung amoy ng usok, tapos may libreng kape. Kulang na lang gitara. Please lang. Baka may maglabas ng ukulele. Aalis talaga ako. Nagkatawanan ng mga tao sa kabilang side ng circle. Si HR Marites ay nagkakwento tungkol sa panaginip niya na sinagot siya ng CEO na obviously si Saint. Narinig nilang pangalan niya at nagtawanan ng mga kasama. Ang tahimik ni Sir Saint! Hirit ni Marites. Baka tahimik na kinikilig. Or tahimik na may tinatago. Sabat ni Carl. Saint didn't react, pero napangiti si Cresha. Mukhang ikaw ang bida ngayong gabi. Sanay na ako. People love turning silence into mystery. Baka kasi nga mysterious ka. Or maybe, hindi lang talaga ako marunong magsalita sa tamang paraan. Napalingon si Cresha. Hindi na yun banat. Parang totoo. Natahimik silang dalawa hanggang sa tumayo si HR Marites sa gitna ng circle. Okay everyone, last activity for the night. Bonfire truth. Iikot ang isang kahoy at kung sinong matatapatan, sasagot sa tanong ng katabi niya. Walang talo-talo ha, honesty lang. Tumakbong larong parang bottle spin. Paikot-ikot, tawanan, ilang revelasyon. May umamin ng office crush. May nagsabing gusto nang mag-resign. May umiyak pa. Hanggang sa tumapat ang kahoy kay Saint. Lahat nga pasigaw. Nagtingin na ng lahat sa paligid kung sino ang katabi. Si Crasha. Tumigil ang mundo sa loob ng 3 segundo. Ma'am Crasha, ikaw magtatanong. Napaisip si Crasha pero ngumiti. Okay. Ito lang. Simple. Tumingin si Crasha kay Saint. Totoo ba na nainis ka talaga sa akin? O may ibang dahilan kung bakit parang lagi mo akong pinupuntirya? Tahimik, parang huminang apoy, o baka imagination lang yun ni Cresha. Hindi agad sumagot si Saint. Tumingin lang siya kay Cresha ng diretsyo. Hindi ako naiinis sa'yo. Nagkatingin na ng lahat. Sa totoo lang, nagpapapansin ako sa'yo. Napasinga pang ilang tao. Si Cresha, hindi agad nakareact. What? Nagpapapansin ako. Hindi ko alam kung paano. Lumapit sa'yo. Kaya ang ending, laging sarkasmo ako. Laging may banat. Laging palaban. Teka lang. Sabat ni Carl sa likod. So yung pagiging grumpy mo, pa-cute lang pala. Saint looked away. Maybe. Napangiti si Cresha ng bahagya lang. Pero kita sa mga matang pagkalito, pagtataka at kilig. Since kailan? College. Lalong lumakas ang reaksyon ng mga tao. Putik! College? Ang tagal mong tinago! Hindi ko plano sanang aminin pero simula nung bumalik sa buhay ko bilang marketing director, di ko na rin alam kung inis pa ba o tuwa. Ang alam ko lang, lagi kitang hinahanap sa room. Laging pag narinig kong boses mo, alerto ako. Akala ko ayaw mo sa akin. Akala ko rin.
Pero minsan, ang tingin nating ines, yun pala, takot lang tayong mapahiya kapag nagpakita tayo ng totoo. Grabe ka. Sorry kung minsan sobra. Sorry kung minsan parang gusto kitang i-fire at i-hire ulit sa isang araw. Nasanay na ako. Pero totoo, hindi ako sanay magpahig na gusto ko. Ikaw kasi, ang lakas ng presence mo, ang talas mong magsalita. Pero kahit ganun, hindi kita makalimutan. Noon pa, hanggang ngayon. Napating si Crush sa apoy, huminga at tumawa ng bahagya. Alam mo ba, Saint? Ang weird mo. I know. Pero, ang cute mo rin. In your own awkward, grumpy, CEO way. Nagtawa na ng buong paligid. Si Saint, bahagyang humiti. Crush mo rin ba ako? Tumingin si Crush sa kanya. At kung oo, then maybe we should stop pretending we hate each other. Deal. At sa harap ng bonfire, sa harap ng mga kasamahan nilang nanunood na parang teleserye, sa ilalim ng bituin, natahimik silang dalawa. Tahimik, pero ngayon, hindi na dahil may tensyon. Tahimik dahil sa wakas, pareho na nilang narinig ang isa't isa. Bumalik na sa Makati ang buong team matapos ang team building. Lunes ng umaga, balik opisina ang lahat. Tahimik sa marketing department habang abala ang mga empleyado sa kani-kanilang laptops. Wala pa siyang masyadong drama until dumating si Saint. Guys, good morning! Bati ni Sarah ang admin assistant. Pa-clear ng daan! CEO coming in! Sanay ng lahat sa gantong entrance. Tahimik, mabilis, walang eye contact si Sir Saint. Diretso sa elevator, paakyat ng top floor. Pero ngayong araw, hindi ganun ang nangyari. Pumasok si Saint sa marketing floor. Oo, marketing. Bit-bit ang 2 iced coffee at isang brown paper bag. Suot niya ang usual business attire pero naka-unbutton ang first button at medyo relax ang postura. Nagulat ang buong department. Wait, si Sir Saint to? Bulong ni Janice habang nanlalaki ang mga mata. Bakit siya nandito? Baka may bad news. Pero hindi. Diretso si Saint sa desk ni Cresha na abalang-abala sa pagbabasa ng campaign report. Good morning. Bati ni Saint sabay abot ng coffee. Napalingon si Cresha. Oh? Ayoko lang na malobat ka bago mag 10 a.m. Salamat. And this. Inabot ni Saint ang brown paper bag. Banana muffin. Sabi mo ng bonfire, gusto mo ng matinong breakfast next time. So eto. Napamulagat si Cresha. Saint. Yes? Lahat sila nakatingin. Let them. Tila napigil ang paghinga ng buong marketing department. Sir? Sabat ni Sarah. Okay lang po kayo? Tumingin si Saint kay Sarah ng seryoso. Very okay. I'm in the process of courtship. Napatigil ang paligid. Sir? Courtship? As in, naliligaw ka? Tanong ni Janice na parang hindi makapaniwala. Correct? Traditional. Pero hindi old-fashioned. Wait lang. Totoo ba to o prank show? Napailing si Kersha habang pinipigilan ng pagngiti. Guys, bumalik na kayo sa trabaho. Wala kayong makukuha dito. Tumawa ang iba pero hindi pa rin makapaniwala. Umupo si Saint sa tabi ng mesa ni Kersha. Oo, umupo talaga sa bakanting chair sa harap niya. Hawak ang sariling kape. By the way, may sinend akong article tungkol sa next ad campaign. I think we can merge it with your idea from last week. Okay, noted. I'll check later. Pwede ngayon na? Sagot ni Saint sabay sandal at abot sa iPad ni Kersha. Share mo sa screen mo. Gusto ko makita kung paano mo integrate. Saint, ikaw pa rin ang CEO. Baka akalain nila ginagamit mong power mo para... Para ano? Para makalapit sa'yo? Tiningnan siya ni Kersha. Unfair ka. Love life to. Walang fair. Dumaan si Carl, hawak ang clipboard at napanganga.
Hoy, Sir Saint. Ikaw ba to, clone? Carl, kung tatayo ko lang dyan manunood, magdala ka ng popcorn. Hoy, Sir Saint! Sigaw ni Marites sa kabilang side ng room. May bet na kami dito. Kung totoo bang naliligaw ka o prank lang. Pumusta ako ng totoo. Then panalo ka. Pero dapat hati tayo sa prize, ha? Nagtawanan ulit ang buong opisina. Samantalang si Krisha, hawak ang papel pero hindi makatingin ng diretsyo. Teka nga, sigurado ka ba sa ginagawa mo? Sa harap ng buong staff? Hindi ka ba naiilang? Honestly, no. Kasi for years, pinapanood lang kita mula sa malayo. Wala akong ginawa kundi pantay ng bawat progress mo. Ngayon lang ako nagkaroon ng pagkakataong umamin. Bakit pa ako hindi kilos? Napatawa si Krisha, tinatakpan ng bibig. Ang dami mong banat. Akala ko ba, Mr. Serious ka? Only when it's not about you. Tumigil ulit ang mundo sa loob ng department. Kasi nang makita ng lahat kung paano tinitingnan si Krisha, parang may sariling moment ang dalawa. By the way, I have a dinner reservation later. Kung hindi ka busy, join me. Date? Business dinner. Pero may feelings. Sige, pero akong magdadrive. Deal. Pero akong pipili ng dessert. Pagdating sa high-end restaurant sa may BGC, nakaupo sila sa isang private booth. Parehong nakadamit pang gabi. Si Saint ay naka-dark polo, habang si Krisha ay naka-elegant black jumpsuit. Okay lang ba to? Tanong ni Saint habang iniaabot ang menu sa kanya. Medyo exclusive kasi. Ayoko ng maraming mata. Wow ha? Hindi pa nga tayo. Exclusive na agad tayo sa restaurant. Gusto ko lang sulitin ng oras sa tayong dalawa lang. Saint? Lumalandi ka ba? Trying. Ngumiti si Krisha, sabay tayo para ayusin ang suot. Baka magsisi ka. Pag akong niligawan mo, wala nang atrasan yan. Hindi ako marunong umatras. At sabay silang natawa. Pero sa mismong sandaling yon, bumukas ang glass door ng restaurant. Pumasok ang isang babaeng halatang sanay sa atensyon. Naka-red bodycon dress, designer bag, at taas noong confidence. Pagkakita niya kay Saint, lumapad ang ngiti niya. Saint Navarro, ikaw nga. Jade? Napalingon si Krisha at bahagyang nanlaki ang mga mata. Hi! Sabay lapit ang babae at bigla ang halik sa pisngi ni Saint. My God! Ang tagal na ha! High school pa nung huli nating kita. Bumagsak ang titig ni Krisha sa kamay ni Jade na nakahawak pa sa braso ni Saint. Wow! So, ex ka? Ngumiti si Jade. Fling lang actually. Wala lang. High school fun. Pero, masarap no, Saint? Tumahimik si Saint. Hindi niya agad nakuha ang sasabihin. Oh my God! Ikaw na ba ang girlfriend? Ang cute mo ha? Pero parang masyado kang strong. Bossy? Oh, strong. Para hindi ina-underestimate ng mga pa-charming na tulad mo. Excuse me? Gosh, Saint. She's so aggressive. Hindi ako aggressive. Assertive. At kung naiirita ka, ibig sabihin epektibo ako. Okay ka lang ba, Krisha? Tanong ni Saint na medyo tahimik. Hindi sumagot si Krisha. Kinuha niyang wine glass, tumayo, humarap kay Jade, at buong confidence na hinalikan si Saint sa labi. Isang matamis, mabagal, pero makapangyarihang halik. Natigilan ang buong resto. Napalunok si Jade. Bitch! Sinadya mo talaga yun, no? Hindi. Natural yun. Kasi akong nililagawan niya. Hindi yung mga leftover ng high school fantasies niya. Bigla, sa init ng emosyon, hinila ni Jade ang buhok ni Krisha. Wala kang respeto? Akala mong sino kang baguling sa buhay niya? Hindi na rin nagpatumpik-tumpik pa si Krisha. Hinawi ang kamay ni Jade at itinulak palayo. Teka lang, gaga. Huwag kang feeling legal. Wala ka sa lugar. Excuse me?
You think ikaw ang karapat-dapat? Eh ako, akong nauna sa kanya. Nauna ka? Asan ka nung naging CEO siya? Nang bumuo siya ng empire? Nung kailangan niya ng support? Wala. Fling ka lang, girl. Yung mga iniiyak ka sa diary tapos kinakalimutan kinabukasan. Lumapit ulit si Jade, pero sinangga siya ni Saint. Jade, tama na. Hindi ka na bahagi ng buhay ko ngayon. Ah, ganon? So pinapahiya mo ako? Dahilan sa babaeng to? Dahil sa babae na to, natutunan kong maging totoo. At dahil hindi mo yung kailanman naibigay, don't expect me to play nice. Lalong nag-apoy ang tingin ni Jade. You're choosing her? Every dumb time. Sagot ni Saint. Tumayo sa tabi ni Krisha at hinawakan siya sa bewang. Uuwi ka ba sa akin? Hindi ako kailanman uuwi sa'yo. At hindi ako umuwi sa'yo, no? Dahil hindi ka naging tahanan. Next time, pagpapasok ka sa restaurant, siguraduhin mong invited ka. At huwag kang basta humahawak ng hindi sa'yo. Tumingin si Jade sa paligid. Lahat nakatingin. Mga chismosang hayop! Wika ni Jade bago tuluyang umalis. Pabagsak ang takong sa sahig. Tahimik muli. Napabuntungin na si Saint at humarap kay Krisha. Sorry, dapat noon ko pa nilinaw yan. Okay lang. Actually, ang hot mo pala kapag nagde-defend ka. Mas hot ka pag nangaaway ka ng toxic ex. Kasi naman huwag siyang gaga. Pasensya ka na talaga. Pero salamat. Sa ano? Sa paghalik at sa pangunguna. Sanay ako mauna. Pero ngayon, gusto ko ikaw nang sumunod. Martes ng umaga, si Navarro Corporation. Bumalik na sa normal ang takbo ng trabaho kunwari. Pero sa marketing department, ibang tensyon sa ere. Lahat ng staff alerto. Parang may inaabangan. Kasi simula kahapon pa, umiirap si Krisha. At si Saint, well, sunod ng sunod. Coffee? Tanong ni Saint habang hawak ang venti size ice americano habang nakadungaw sa glass cubicle ni Krisha. Hindi siya tumingin. Hindi ako umiinom ng kape na laging lalaking may ex na psycho. Nagtingin na ng buong marketing team. Anong kailangan mo para mapatawad mo ako? 2 muffin? 3 kiss? Letter of apology signed by HR? Gusto ko ng space. Personal space. Emotional space. Office space. Lahat ng space na hindi mo sakop. Wow, astrophysics ang peg. Napatingin na rin si Cole at Marites na kunwari abala pero may hawak ng popcorn. Boss, kuha ka na ng bulaklak. Baka yun na lang kasi ang kulang eh. Bulong ni Carl. Sinubukan ko na. Sagot ni Saint habang inilabas ang maliit na bouquet ng white tulips mula sa bag niya. Tingnan mo. Ano? Favorite mo to, diba? White tulips. Kasi simple pero elegant. Sabi mo yan ng college. Napatigil si Krisha. Muntik na siyang mapangiti. Pero syempre, pabebe siya. Kaya mo lang yung naaalala dahil napahiya ka? Totoo. Pero kahit napahiya ako, kahit pinahiya mo ako, at kahit sinabunutan ka pa sa harap ko, sorry by the way, I still want you. Hindi ako papayag na sorry lang. Dapat may effort. Gusto mo ng effort? Wait. Good morning, Navarro Corp Reception. Boses ng receptionist. Yes po, Sir Saint. Paki-anunsyo lang please. All departments. Napakunot noon si Krisha. Biglang umalingaw-ngaw ang boses ng receptionist sa buong building. Attention! This is a public announcement. To the marketing director, Krisha, gusto ko lang pong sabihin ng ating CEO na sincere po siya sa panunuyo sa inyo. At kung hindi pa po sapat, handa po siyang kumanta. Napapitlag si Krisha. Sira ka ba? Tumayo si Saint, ngumiti sa kanya at kumanta sa gitna ng marketing department. Oh my God! Bulong ni Janice. Sir, stop! Tama na. Hihimatay na ako eh. Hindi pa. Gusto ko lang ipaalala sa'yo na hindi ako lalayo.
Kahit pa pabebe ka. Kahit umiirap ka sa akin. Tumayo si Crush at hawak ang tablet, saka tumingin sa kanya. Tigilan mo ako. CEO ka. Hindi ka dapat ganyan. Tama ka. Pero lalaki rin ako. Ang gusto ko lang naman, yung babaeng palaban. Maarte, pabebe, pero totoo. Tahimik, lahat ng matay nakatingin. Gresha, sorry kung nasungitin kita nung una. Sorry sa mga dating pagkukulang. Pero malinaw na ngayon na ikaw ang gusto ko. Gusto talaga kitang ligawan. Pwede ba? Tumitig si Crush kay Saint. Tinitigan din siya ni Saint. Hindi sila nagbitaw. Ang dami mong drama. Kala mo naman talaga teleserye. Pero kinikilig ka. Hindi to kilig. Acid reflux. So, pwede na ako umupo sa tabi mo? Friendly lang, hindi pa jowa. Umupo ka na bago ko ipatawag ng security. Ngumiti si Saint at tinabahan si Cresha at sabay silang tumingin sa screen ng tablet niya. 5 buwan ang lumipas mula ng opisyalang panunuyo ni Saint kay marketing director na si Cresha. Sa loob ng panahong yon, naging pang-araw-araw na eksena ng mga effort ni CEO, morning coffee delivery, surprise lunch sa desk, pati yung minsang napabalitang CEO mismong nagpapaayos ng sarilang aircon sa marketing floor. At ngayon, isa na itong bukang bibig sa buong opisina. Guys, as in, ilang buwan na yan pero hindi pa rin sila official. Grabe naman to si Ma'am Cresha. Pinaghihintay si Sir Saint na parang nasa teleserye. Hindi ka ba kinikilig sa ganun? Yung tipong matagal mo nang gustong sagutin pero pakipot ka muna. Para mas effort si Guy. Effort nga no? May pa-song number, may pa-daily flowers, at busy sa board meetings. Dadaan sa marketing floor just to bring her not choco. Guys, sabi ng janitor, nakita rin niya kahapon na sabay silang umuwi. Magkaangkas daw. Ay grabe. Totoo? Walang ebidensya pero tingnan mo oh. Sabay pakita ni Sarah ng screenshot mula sa CCTV feed ng lobby. Same time sila nag-check out. Confirm. Pero, di pa rin sila official? Sabi ni boss, wala pa raw sagot si Ma'am Gresha. Ay God, grabe. Kung ako yan, sinagot ko na yan. Tumawa ang buong team. Samantala, sa loob ng glass office ni Cresha, tahimik siya habang tinititigan ang nakabukas na chat window. Good luck sa presentation mamaya. Don't worry, nasa harap ako. Tulad ng dati. Message yun ni Saint. Napangiti si Cresha. Ay, Saint, bakit ang kulit mo? Just then, kumatok si Sarah. Ma'am, ready na po sila sa conference room. Tumango si Cresha, inayos ang blouse at kinuha ang USB. Pero bago pa siya makalabas, napatingin siya sa maliit na box sa gilid ng desk. Isang keychain at tulip sa loob ng maliit na dome. Regalo ni Saint ng 3rd month ng panliligaw. Pagdating sa conference room, tahimik ang lahat. Excellent proposal as always, Director Santos. Puri ng isa sa mga board members. Very comprehensive. Dagdag ng isa pa. Pero sa gitna ng lahat ng yon, si Saint lang hindi nagsalita. Tahimik siyang nakaupo sa dulo ng mesa. Ngunit ang mga mata niya ay kay Cresha lang nakatingin. Pagkatapos ng meeting, kanya-kanyang labasan ng mga board members. Si Saint, nanatiling nakaupo hawak ang phone. Hindi tinitingnan si Cresha. Napansin ni Carl kaya sabay-sabat. Sir, may susunod pa po kayong meeting? Wala, may hinihintay lang ako. Oh. Sabay sulyap kay Cresha. Ano ba? Ang lalandi niyong lahat? Sino ba kasing pinagkukuguluhan? Wala naman. Paglabas ni Cresha sa conference room, sinundan siya ni Saint. Tahimik silang naglakad sa hallway. Pareho silang may gustong sabihin pero walang nagsasalita. Hanggang sa may pantry sila huminto. Kape? Hindi. Gusto ko prangkahan. Tumango si Saint. Bakit mo pa ako sinusuyo? Ngayon mo lang itatanong yan? After 5 months? Gusto ko lang marinig. Again. Simple lang.
Kasi seryoso nga ako sa'yo. Ngayon, sigurado ka pa rin ba? Sa'yo? Araw-araw. Biglang may sumilip sa pantry glass door, si Sarah, Janice at Carl. Nagpipigil ang hiyaw, nakaabang. Guys, para kayong CCTV. Sabay irap ni Krisha. Nagtawanan sa labas, nilingon ni Saint si Krisha. So, pwede ba ako magtulong ulit? Depende. Okay. Krisha Santos, pwede ba kitang mahalin pa din? Ngayon at sa mga susunod pang araw? Per this time, as your official boyfriend? Hindi na pwede. Bakit? Kasi, tayo na. Biglang bumukas ang pinto ng pantry. May napasigaw. Si Saint, nakangiti lang habang napapakamot ng batok. Si Krisha naman, parang nag-init ng pisngi sa hiya, pero nakahawak sa kamay ng CEO. O siya, balik trabaho na kayong lahat. Ma'am, sorry, pero kailangan namang i-document to. Ani Sarah. Group picture na! Sigaw ni Carl. Tumayo si Saint sa tabi ni Krisha at sa harap ng buong opisina. Walang pag-aalinlangan, hinalikan niya ito sa noo. Lunis ng umaga si Navarro Corporation. Balik trabaho lang lahat matapos ang Sabado ng pasabog na sinagot na ni Krisha si Saint. Naka-headset si Krisha. Kausap ang client habang nakatitig sa laptop. Suot niya ang bagong emerald green blazer na regalo ni Saint nung Sunday brunch nila. Kumatok si Saint sa glass door. Napatingin si Krisha at sabay tanggal ng headset. Babe, tapos ka na ba sa call? Oo, wait lang. May kailangan ka? May dala akong coffee at, Teka, ano meron? anniversary. Anniversary? Weeksary. 1 week today simula nang sinagot mo ako. Grabe ka. May pa-weeksary ka? May kalendaryo ako ng love life natin, oh. Importante to. Binuksan ni Krisha ang box. Maliit na silver pen na may nakaukit na pangalan niya. Para sa susunod mong proposal, gamitin mo yan. Nagiging cheesy ka na talaga. Gusto mo ng mas cheesy? Tumayo si Saint, sabay lakad papalapit at yumuko para halikan siya sa pisngi. Saint! May CCTV dito, gago. Let them watch. Para masanay na sila na mahal kita. Halos masamid si Krisha. Ang kapal ng mukha mo. Pero pogi, di ba? Ang yabang mo. Pero akin ka na. Totoo. Pagbalik sa marketing floor, naglalakad sila palabas ng launch. Si Saint, bit-bit ang tablet ni Krisha. Si Krisha, may hawak pa rin coffee na bigay niya. Pagpasok nila sa floor, lahat nagkunwaring abala, pero halatang naninilip lang. Naglakad si Saint palapit sa mesa ni Carl. Carl, paki-email nga sa akin ang draft ng campaign. Gusto ko sabay naming i-review ni Krisha. Sige po, sir. Tumingin si Saint sa buong department. At para sa lahat, maaaring may magbago sa dynamic namin ni Director Santos. Pero huwag kayong mag-alala. Professional pa rin kami. Wala akong pinapaboran. Except sa pag-ibig. Sabay-sabay na napasigaw ang buong team. Napahawak naman si Krisha sa kanyang noo. Ay, sira ka na talaga, Saint. Para sa'yo lang. 2 buwan ang lumipas simula nung maging opisyal ang relasyon ni Saint at Krisha. Mula sa opisina hanggang sa labas ng trabaho. Naging mas malambing at sweet ang dating cold-hearted na CEO. Linggo ng hapon, sa isang bahay, kasalukuyang abala si Krisha sa pag-ayos ng lamesa habang si Saint ay nakaupo sa sofa. Tahimik pero halatang kinakabahan. Sure ka ba dito? Tanong ni Saint habang nilalaro ang kanyang relo. Mas okay bang makipag-meeting ako sa shareholders kaysa dito eh. Relax ka lang. Hindi ka naman niya kakainin agad eh. Agad? Hoy, CEO ka nga, takot ka sa nanay ko. Tropa ko lahat ng board members. Pero ang nanay mo, yun ang boss of all bosses eh. Maya-maya, bumukas ang pinto mula sa kusina. Oh, aba. Ato na ba yung gwapong Saint na naririnig ko sa phone call ng anak ko gabi-gabi? Napalingon si Saint
At doon niya unang nasilayan si Aling Kiray. Naka-duster, may hawak na sandok at malalim ang tingin pero may ngiting pilya. Magandang hapon po. Aba. Ang CEO pala marunong bumati. Pasado ko na sa unang round. Nagmano si Saint. Gusto ko po kayong makilala ng personal. Ng personal talaga ha. Ilang buwan ka na bang personal ng anak ko? Ma, huwag kang bastos please. At totoo naman na. Saint anak, tinikman mo na bang adobo ko? Hindi ba po? Well, good. Kasi, tinikman mo ng anak ko. Dapat ako naman ang tikman mo ng adobo ko, ha? Halos maubos si Saint habang napailing naman si Krisha. Ma, Jesus ko po. Wala bang filter ang bibig mo? Wala. Sayang ang laway sa pagpifilter. Tumawa si Aling Kiray. O siya. Seryoso na. Ikaw ba talagang boyfriend ng anak ko? Opo. Ako po si Saint Navarro, CEO ng Navarro Corporation. At masaya po ako po ang napili ni Krisha. Ang galing mo talaga sa pagsasalita, no? Pero eto ang tanong. Gaano mo ba kamahal ang anak ko? Siya pong tao na kahit hindi ako hanapin, kusa kong hinahanap. At hindi niya ako tawagin. Gusto ko laging andun. At kahit pagod na ako, pag siyang kasama ko, gumagaan lahat. Ay, puta! Ang lalim mo, iho. Parang bang MMK. Ma! Bakit ba? In love yung tao. Ako na may natutuwa lang. O siya, pakitaan mo ako ng totoong pagmamahal ha. Ayokong paiyakin mo yung anak ko. Hindi ako natatakot sa demanda, anak. Sanay ako sa giyara. Ma, sobrang OA mo na. Abay, totoo yan. Pag niloko mo yan, Saint, huwag kang pupunta sa kumpanya mo. Punta ka direkta sa simenteryo. Ay, hindi po ako marunong manloko. Pero kung sakali man po, kayo na mismong unang tatadyak sa akin. Marunong kang sumagot. Gusto kita. Sige, tumulong ka sa kusina. Titingnan ko kung marunong ka maghiwa ng sibuyas. Hiwa po? Oo. Diyan ko makikita kung boyfriend material ka talaga. Tumingin si Saint kay Krisha na parang humihingi ng tulong. Sorry babe, wala ka talagang ligtas dito. Sa kusina, 15 minutes later. Anak ng tinola, ang arte mong maghiwa ng sibuyas. Sorry po, sensitive po talaga ako sa sibuyas eh. Ay, sensitive ka pala? Sa love life, sensitive ka rin ba? Depende po. Kay Krisha, oo, sobra. Sige. Kahit parang chef ka lang sa commercial, may plus points ka pa rin. Hindi ka nagreklamo, kahit umiiyak ka na dyan. Para po kay Krisha, kahit anong hiwa ko, kakayanin ko. Ay, Krisha, pag-explain sa boyfriend mo ang mga double meaning dito sa bahay, ha? Nakakaloka. Pagkatapos ng hapunan, nasa sala ulit silang tatlo. Si Aling Kiray, may hawak ng cellphone. Selfie tayo para sa GC ng mga tita. Sabi nila kung totoo raw bang CEO ang jowa ng anak ko. Haba dapat may ebidensya. Game po. Tapos ito ang caption ko ha. Meet the man who stole my daughter's heart and now my kitchen space. Ma! Reklamo ni Krisha. Love kita anak. Pero love ko rin to kahit cheesy. Masarap siyang asarin eh. Sabay tingin ni Saint kay Krisha. Mana ka sa mama mo, no? Oo, kaya ako mahal mo eh. Kasama na to sa package. Deal. Sagot ni Saint, sabay hawak sa kamay ni Krisha. Tumingin si Aling Kiray at ngumiti. Okay anak, approved na siya sa akin. Pero Saint, seryoso. Po, pag may sinaktan kang damdamin dito sa bahay namin, kahit CEO ka pa, papaluin kita ng walis tambo. Naging maayos ang pagpapakilala ni Krisha kay Saint sa kanyang ina at naging maayos ang kanilang relasyon. 8:00 ng gabi, patay ng karamihan ng ilaw ng Navarro Corporation. Tahimik ang buong building maliban sa isang floor, marketing. Doon, sa loob ng opisina ni Krisha, may 2 taong naiwan.
Si Kersha nakasandal sa swivel chair, nakayuko sa mga papers. Habang si Saint nakatayo sa harapan ng glass wall, hawak ang tasa ng kape, nakasilip sa city lights ng Makati. Hindi ka ba uuwi? May hinahabol akong deadline eh. Ikaw, anong ginagawa mo rito? Sinusundo kita. Hindi na ako bata. Marunong ako umuwi mag-isa. Alam ko, pero girlfriend kita. So, gusto ko lang. Choice ko to. Tumingin si Kersha sa kanya at hindi na nagsalita. Maya-maya, lumapit si Saint. Dahan-dahang nilapag ang mug sa table ni Kersha, saka siya yumuko. Sapat para maramdaman ng babae ang init ng hininga sa tenga niya. Pagod ka na. Alam ko yun sa parang paghawak mo sa ballpen. Paano? Pagbaliktad mong hinahawakan. Kapag stress ka, palagi mong pinipindot ang dulo. Napatingin si Kersha sa kamay niya. At oo nga, baliktad ang hawak na sa ballpen. Tarantado. Kabisado mo na ako masyado ah. Pati kung kailan ka gutom. Hindi ako gutom. Pero kailangan mo ng pahinga. Huminga si Kersha ng malalim. Tiningnan si Saint, malapit ang muka. Alam mo, ang hirap sa'yo. Pag seryoso ka, ang hirap mong lumayo. Ayaw ko naman talagang lumayo eh. Natahimik ng silid. Tanging mahinang ugong ng aircon ang maririnig. Mabagal na binaba ni Saint ang laptop lid sa mesa at hinawakan ng marahan ng kamay ni Kersha. Saint? Anong ginagawa mo? Gusto lang kita. Saan mo ako gusto? Dito. Sa office? Bakit? Ayaw mo bang maranasan kung anong pakiramdam ng mahal ka habang overtime? Ang cheesy mo lately ha? Dahil to sa'yo. Pero, pwede naman akong bumalik sa Saint na masungit eh. Huwag na. Mas gusto ko tong clingy. Ngumiti si Saint at lumapit. Halos magdikit na ang mga labi nila. Kersha, hindi mo alam kung ano epekto mo sa akin. Sabihin mo. Kapag naglalakad ka sa opisina, kailangan ko pigilan ang sarili kung sundan ka. Paano kung hindi mo kayang pigilan? Ikaw makakasagot niyan. Mabilis, marahan, mainit. Hinawakan ni Kersha ang batok ni Saint at hinalikan ito. Hindi pilit, hindi marahas, kundi isang halik na may kasamang lahat ng pagod, kilig, at lahat ng pagpipigil. Hinigpitan ni Saint ang hawak sa bawa ni Kersha, ang laptop, nahulog sa gilid ng mesa, ang tablet, natabig, pero wala na silang pakialam. Maingay yan. Bulong ni Kersha habang hinahalikan siya ni Saint sa leeg. Baka marinig tayo. Let them. Para malaman nilang mahal kita. Puro ka talaga kalokohan. Hindi to biro, Kersha. Ikaw ang pinakatotoo sa lahat ng dumaan sa buhay ko. Sabihin mo ulit. Na mahal kita? Ilang beses mo bang gustong marinig? Hanggang sa paniwalaan ko. Hinawakan ni Saint ang mukha niya. Mahal kita, Kersha. Hindi dahil magaling ka. Hindi dahil matapang ka. Kundi dahil katanong tapang mo, binibigyan mo ako ng lugar sa mundo mo. Maya-maya pa, nakahilig na si Kersha sa pader ng office lunch, habang si Saint ay nakatayo lang sa harap niya. Ang mga palad niya ay nakapatong sa magkabilang gilid ng dingding. Hindi itong unang beses na nagtagpo ang mga labi nila. Sure ka ba? Kanina pa. Hinawakan ni Saint ang pisngi ni Kersha, mariin pero maingat. Para bang tinetesting kung totoo ba itong nangyayari. Tila nag-aalangan pa rin huminga ng malalim. Kung ayaw mong ituloy, sabihin mo lang. Kaya ko namang umatras eh. Baka yan pang pagsisihan ko. Kung palalagpasin kita ngayong gabi. At doon, tuluyan na nga silang bumigay. Unti-unting hinubad ni Saint ang blazer ni Kersha. Dahan-dahan na parang isang bagay ng sagrado. Nakapikit si Kersha. Ninanam na ang bawat dampi. Naramdaman niyang hinawakan ni Saint ang kamay niya sa kailawan sa dibdib niya. Ramdam mo, ikaw lang nagpapabilis niyan. Ikaw lang gusto ko. Ikaw lang din ang gusto ko. Walang iba. Hindi na sumagot si Kersha. Sagot niya ng halik na sumunod, mariin, puno ng damdamin,
at tuluyang binura ang distansyang matagal nilang tinayo sa pagitan nila. Ang mga damit ay isa-isang nalaglag sa malamig na sahig ng opisina. Ang pader na kanina'y sinasandalan, ngayon naging saksi sa bawat tagpong hindi na mapigilan. Krisha. Saint, dahan-dahan. Masyado kang malaki. Para sa'yo lang to. Napalunok si Krisha nang malaki ang malaking talong ni Saint. Nahulog sila sa sofa at doon na nag-umpisa si Saint ang gumalaw sa ibabaw ni Krisha. Ilang saglit ang lumipas, nakahiga si Krisha, nakabalot sa coat ni Saint, habang si Saint naman ay nakaupo sa gilid ng sofa. Hawak ang kamay niya at hinahaplos ang buhok niya. Tahimik lang sila. Wala nang kailangan sabihin. Pero nagsalita pa rin si Saint. Wala na akong kayang itago sa'yo, Krisha. Sa opisina, sa mundo, kahit sa sarili ko. Ikaw na yun, simulat sa pool. Akala ko dati, gusto mo lang talaga akong kontrahin. Yun nga yun eh. Sobra kitang gusto. Kaya hindi ko alam kung paano kita hahawakan. At ngayon? Ngayon, kaya na kitang alagaan eh. Hindi lang sa trabaho, kundi sa lahat ng aspeto. Ang lalim nun ah. Mahal kita eh. Cheesy ka na naman eh. Hindi to cheese, babe. Totoo to. Bumitaw si Saint sa pagkakaupo at humiga sa kanyang tabi, sabay yakap. At sa totoo lang, gusto ko nang magising araw-araw na ikaw ang una kong makikita. CEO pa rin ba yung nagsasalita? Hindi na. Boyfriend mo na lang. 3 taon ang lumipas mula noong nagbanggaan ng 2 matitigas ang ulong nilalang sa isang opisina sa Makati. Si Saint, ang dating supladong CEO, at si Krisha, ang palaban at matapang na marketing director na walang inuurungan. Ngayon, magkakasama na sila sa iisang bahay na may puting bakod, may maliit na hardin at isang swing sa harapan. Tahimik ang umaga, may ip ng hangin at amoy ng bagong lutong pandesal mula sa kusina. "Babe, nasan ka?" Boses yun ni Krisha. Lumalabas ang kusina habang bitbit ang baby bottle. Suot niya ang puting robe at sa likod niya naroon ang isang maliit na batang lalaki. 2 taon pa lang, nakasuot ang dinosaur onsai. Nasa likod kami, mahal ko. Sagot ni Saint na palingalingang mula sa garden habang kargang kanilang anak. Pagsilip ni Krisha, nakita niya eksanang alam niyang di niya malilimutan. Si Saint, na dating kinatatakutang CEO, ngayon nakaluhod sa damuhan habang hawak ang anak nilang si Savvy. Tinuturuan kung paano kilalanin ang mga bulaklak. Ayan, eto sunflower. Katulad ng mami mo, laging nakangiti kahit mainit ang mundo. Tumawa si Krisha. Wow, may papoetic na naman si Mr. Navarro. Morning, mahal ko. Bulong ni Saint habang inaabot ang bote para sa anak. Habang nagpapadali si Savvy, naupo silang 3 sa garden bench. Tahimik sandali. Grabe no? Kung titingnan mo yung mga pinagbulan natin, akalain mong aabot tayo dito? Hindi nga ako makapaniwala minsan eh. Minsan naisip ko, paano kung hindi ka naging marketing director dati? Paano kung hindi kita inasar ng inasar? Hedi sana may tahimik ang buhay. Hindi. Hindi ako mabubuhay nang wala kang ingay. Ang cheesy mo pa rin. Di ka pa rin talaga nagbabago. Ewan ko sa'yo. Bastang alam ko, ang pinakamagandang desisyon sa buhay ko ay yung araw na hindi na ako matras sa'yo. Kahit sinapag kita nung sinigawan mo ako sa first campaign pitch natin? Kahit sinampal mo ako, kahit tinapunan mo ako ng tubig, kahit dinuro mo pa ako sa pantry. Kasi deserve mo. Exactly. At deserve din kitang mahalin. Tahimik na napangiti si Krisha. Tumingala siya sa langit, bughaw, payapat maliwanag. Parang salamin ng puso niya ngayon. Sa totoo lang, akala ko noon, hindi ako para sa tahimik na buhay. Career woman ako eh. Laban, maingay, mabilis magdesisyon. Akala ko, wala akong space sa mundong may anak, may asawa, may hardin. Pero nandito ka.
Dahil ikaw yung partner na di ako sinubukang baguhin. Minahal mo ako ng buo. Isa kabuuan ko magulo. Hindi magulo. Matapang lang. At yan ang dahilan kung bakit mahal na mahal kita. Alam mo, minsan naisip ko, gusto ko pa ng isa eh. Sabay tingin kay Savvy. Nang ano? Ng anak. Gusto ko ng baby girl this time. Gusto ko ng version mo na maliit. Tumaas ang kilay ni Krisha. Gusto mo lang ng kasamang kumampi sa'yo kapag galit ako? Secret. Pag-iisipan ko. Isipin mo na habang wala pa tayong third party sa bahay. Third party? Yung future daughter natin. Baka maging silosa yun. Wala nang makakatalo sa akin sa puso mo, Saint Navarro. Sigurado ka dyan. Tumingin si Krisha sa natutulog nilang anak. Oo, accept dito. At sa susunod nating baby. Pero ikaw pa rin ang tahanan ko. Ilang oras ang lumipas. Nasa loob na sila ng bahay. Si Seven natutulog pa rin sa crib, habang si Saint at Krisha ay nasa sofa. Magkahawak ang kamay, tahimik lang na pinapanood ang paborito nilang pelikula. 3 taon. 3 taon. Ulit ni Krisha. Gusto ko pa ng 30 taon at higit pa. Same. Nagsalubong ang mga mata nila. Hindi na kailangan magpakipot. Hindi na kailangan magtago. Walang opisinang maghihiwalay sa kanila. Walang posisyong kailangang ipaglaban. Dahil sa huli, magtatabi sila bilang mag-asawa, bilang magulang, bilang magkaibigan, at bilang dalawang taong araw-araw nagmamahalan kahit minsan mahirap. Dahil sa pagmamahalan nila, nagbunga ang pinakamasarap na uri ng tahimik. Ang tahanang may halakhak, may yakap, at may mahal kita.